Ano nga ba ang silbi ng mga iba't ibang parte ng ating mga mata? Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Oops! Disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit sa mata. Dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkus, ito ay para mas maintindihan nyong mabuti ang mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin ang anatomy at functions ng iba't ibang mga parte ng ating mga mata. Tara, let's discuss. Ang mga mata ay importanteng parte ng ating katawan para makita natin ang kagandahan ng ating kapaligiran. Marami itong parts na pare-parehong importante para mag-function ng maayos ang mga mata at makakita tayo ng malinaw. At kapag nagkaroon ng problema sa isa sa mga parte nito, ay pwede itong makaapekto sa ating mga paningin. At iisa-isahin natin sa video na ito ang mga basic parts at functions ng mga parte ng ating mata. Umpisahan natin sa pinakaharap na parte ng ating mga eyeballs. Ito yung tinatawag na cornea. Ang cornea ay isang dome-shaped na kristal na pumoprotekta sa harapan na parte ng ating mga mata. At ito ang pinakauna niyang function. Isa siyang protective barrier para maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga foreign bodies, alikabok, or anything na pwedeng pumasok sa loob nito. Ang cornea din ang isa sa mga nagko-control ng grado sa loob ng ating mga mata. Binebend kasi nito at pinofocus ang ilaw na pumapasok sa loob ng ating mga mata para tumama ito sakto sa retina at makakita tayo ng malinaw. Pag nagkaroon kasi ng problema sa pagbend ng ilaw ay pwedeng hindi ito mag-focus ng maayos at mag-cause ng grado sa mata at malabong paningin. Ito ay dapat crystal clear or transparent para pumasok ng maayos ang ilaw at ma-focus ito ng maayos sa ating mga retina. Kaya kapag ito ay namuti or nag-fog, ay pwede itong mag-cause ng paglabo ng paningin or worse ay pagkabulag. Kaya kapag ito ay natamaan or anything na pwedeng mag-cause ng pagsugat or paggagasgas dito, o di kaya kung meron ditong infection, ay ipa-check up kagad sa inyong ophthalmologist para maiwasan ang pagkakaroon ng pamumuti na permanente. Next na parte ng mata ay yung tinatawag na pupil. Ang pupil ay yung maliit na butas sa gitnang harapang parte ng ating mga mata na kung saan pumapasok ang ilaw sa loob ng mata at napofocus sa retina. Ang primary function nito ay ma-regulate at makontrol yung amount ng ilaw na pumapasok sa loob ng ating mga mata. Kapag masyadong maliwanag kasi ay nagko-constrict ito or lumiliit para maiwasan ang pagkasilaw ng mga mata. At kung madilim naman ay lumalaki ito or nagdadilate para mas maraming ilaw ang pumasok at mas makakita tayo ng malinaw. Ito rin ay isa sa mga nagko-control ng ating depth of field or yung lalim or layo ng mga bagay sa isa't isa sa ating mga paningin. Kapag lumiliit kasi ang pupils ay mas tumatalas ang ating depth of field para mas makapag-focus tayo sa isang bagay at mas makita natin ito ng mas malinaw. At kabaliktaran naman kapag lumaki or nag-dilate ang mga pupils. Isa din ang pupil sa ine-examine tulad ng reaksyon nito sa ilaw, yung size nito, or yung shape nito para malaman kung meron bang problema sa ating mga utak or ibang mga systemic conditions. Tumutulong din ito sa ating accommodation para makapag-adjust ang mata natin kapag titingin tayo mula sa malayo papunta sa malapit. Next naman ay yung tinatawag na iris. Ito naman ay yung parte ng mata na nagbibigay ng kulay dito, na pumapalibot dun sa butas or yung pupils na na-discuss na natin. Ang iris ay binubuo ng maraming muscles na nagre-regulate ng size ng pupils. Bukod sa ating fingerprints, ay isa rin ito sa nagbibigay ng uniqueness sa ating pagkatao dahil iba-iba ang itsura ng ating mga iris. Dahil nga ito ang nagre-regulate ng size ng pupils, ay tumutulong ito sa mga functions nito na na-discuss na natin. Next na parte naman ay yung tinatawag na lens. Ang lens ay makikita na nakasabit sa likod ng ating mga pupils. Pagpasok ng ilaw sa ating pupils ay tatagos ito sa ating mga lens
na siyang tumutulong sa cornea para mas i-bend pa ang ilaw at sumakto ito sa retina para makakita tayo ng mas malinaw. Ito din ay tumutulong sa ating accommodation or yung pag-adjust ng mata natin mula sa pagtingin sa malayo papunta sa malapit. Dahil nag-iiba ang hugis nito, nagiging oblong or flat ito kapag titingin tayo sa malayo at nagiging round naman or pabilog kapag titingin tayo sa malapit para mas makita natin ito ng malinaw at maayos. Kaya lang nawawala din ang kakayanan nito na magbago ng hugis sa edad na 40 years old. Nahihirapan ito mas maging pabilog na nagkukos naman ng mahirap na pag-focus at malabong paningin sa malapitan na mangangailangan na ng reading glasses para mapalinaw ang paningin sa malapitan. Ito ang tinatawag na presbyopia na nagawan ko na ng video na pwede nyo panoorin. Tulad ng cornea ay kailangan clear at transparent ito para pumasok ng maayos ang ilaw at makakita ka ng malinaw. At anything na magkukos ng pamumuti or pag-uulap nito ay pwedeng mag-cause ng paglabo at worse ay pagkabulag. Ito ang tinatawag na katarata. Na nagawan ko na rin ng video, panoorin nyo na lang din. Next na parte ng mata ay yung tinatawag na retina. Ang retina ay isang layer ng tissue sa loob ng ating mga mata na parang wallpaper na nakadikit sa likod na dingding nito. Marami itong functions, pero ang pinaka-main ay ang pagproseso ng tumatamang ilaw dito para ma-convert ito into electrical signals para maipasa ito papunta sa ating mga utak at maproseso ito na makikita nating malinaw na image. Marami itong cells na nakakadetect ng ilaw para ma-process ito into electric signals. Ang mga cells din ito ang responsable para makakita tayo ng kulay or color at makakita na rin sa liwanag at sa dilim. Ito rin ang responsable sa ating peripheral vision para mas maging malawak ang ating mga nakikita. At syempre, bukod sa peripheral vision, ay sa retina rin makikita ang responsable sa gitnang paningin ng ating mga mata. Ito yung tinatawag na macula. Anything na magkaroon ng damage sa ating retina ay pwede rin mag-cause ng pagkalabo at pwede rin mag-lead sa pagkabulag. Next naman ay yung tinatawag na uvea. Ang uvea ang middle layer ng ating mga mata na pinagigitnaan ng pinakaloob na retina at pinakalabas na sclera. Meron itong tatlong parts. Yung tinatawag na iris na na-discuss na natin, yung ciliary body na kadugtong ng iris palikod ng ating mga mata na responsable sa paggawa ng aqueous humor o yung tubig sa loob ng ating mga mata. Ito rin ang siyang responsable sa pag-adjust ng shape ng ating mga lente. At yung choroid na siyang pinakalikod at pinakamalaking parte ng uvea na isang layer ng blood vessels na nagbibigay sustansya sa ating mga retina. Anything na mag-cause ng pamamaga dito ay tinatawag na uveitis na nagawan ko na rin ng video. Next naman ay nabanggit ko na sclera. Ito yung puting parte or outermost na layer ng ating mga mata. Nakadugtong ito at kumokonekta paharap sa ating mga cornea. Kaya tulad ng cornea, ito naman ang nagbibigay ng proteksyon sa likod na parte ng ating mga mata. Ito rin ang nagbibigay ng support at shape ng ating mga mata para mapanatili itong bilog at hindi ito mag-flat. At nagpapanatili ng tamang pressure sa loob ng ating mga mata. Dito rin nakadikit ang mga muscles ng ating mga mata para makakita tayo sa iba't ibang direksyon. At dahil kulay puti ito at hindi transparent tulad ng cornea, ay mas napofocus ang pagpasok ng ilaw sa cornea para mas makafocus ito ng maayos sa ating mga retina. And lastly, yung tinatawag na optic nerve. Ito naman yung nerve sa likod ng ating mga mata na parang kableng nagdudugtong ng ating mga mata papunta sa ating mga utak. Dito dumadaan lahat ng signals na galing sa ating retina para maproseso ito ng ating mga utak. Anything na magkaroon ng problema sa optic nerve ay pwede mag-lead sa pagkalabo, pagkabulag, problema sa pagtingin sa kulay, at sa visual field or lawak ng ating mga paningin. At pag in-examine naman ang ating visual field, ay pwede ito mag-present ng mga iba't ibang pattern na merong karampatang iba't ibang problema rin sa ating mga optic nerve. Ang mga iba't ibang parte ng ating mga mata ay may iba't ibang mga functions na pare-parehong mga importante para sa magandang paningin. Kaya napaka-importante na maalagaan ang bawat isang parte nito at mapa-check up regularly
kahit walang nararamdaman para na monitor at magawa ng paraan ng maaga kung magkaroon man ng problema. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na ang iba't ibang parte ng ating mga mata at functions nito. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions skin topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.